Maaga tayo naligo kasi nga ilang araw tayo sige lang punas walang ligo kasi may upo-sipon ako na hindi ako nakapag-vlog ng ilang araw kasi nandito na ako sa kwarto. Ang sama talaga ng pakiramdam ko, guys. Ang first dito is namamaga yung tonsil ko, and then for how many days may upo na ako, and then may sipon, tapos nilagnat ako. Kaya wala akong vlog ng ilang days. Tapos si Madam Toots this. Then is, masama ang pakiramdam niya sa taas. So maghanap tayo ng, tawag yan, ng something maasim na maalat kasi parang walang lasa ang ano sa akin. Asa na si Zian? Wala na si Zian. Zian! May bibilhin lang ako. Hindi pa nga ako hindi pa ako naka-ready sa aking luggage. Alis na kami ngayong Friday pero wala pa. Hindi pa ako ready. Until now, sinisipon pa rin ako. Ang tagal mo. May bibilhin lang ako, guys. A few moments later. So, ayan, guys. Inom tayo ng kape. So, ayan, pasensya na kayo kasi hindi ako nakapag-upload ng ilang araw kasi nga, not feeling well. Kung nakikita nyo yung last video ko is, diba na-mention ko na may na-rescue kami kasi nga, diba may bahay na pinarintahan si Madam. So, ang nakarent doon is Indian. So, ganito ang nangyari. 20, I think, 3 years na ata siya nag-rent dyan sa bahay ni Madam. So, para na namin siyang pamilya. So, nung nag-asawa siya, dinala niya yung asawa niya. Umuwi siya doon sa India. Tapos, dinala niya yung asawa niya dito. Nung dumating ang asawa niya, parang, ewan namin kung ano yung nangyari. Siguro stress siya or ewan ko lang. Kasi nga, diba, arranged marriage sa kanila. Yung sa India. Tapos, simula nung dumating ang asawa niya, sige na siya inom, tapos hindi na normal yung pag-ano niya sa trabaho niya. So, nagsabi sa amin yung asawa niya na, kasi yung asawa niya hindi siya makaintindi ng English, hindi siya makaintindi ng Tagalog. So, parang mga pipi kami langga. So, sabi ng asawa niya, ganyan daw. Sabi ko, siguro yung pagkaintindi ko, yung si Paul daw, kasi Paul ang pangalan sa, si Paul daw, everyday daw, inom, ganyan. No, empty daw, stomach, empty. So, walang kain. So, ang nangyari sa kanya is, parang, health niya, bumagsak yung health niya. Sobrang payat na masyado. Hindi ko inakala, hindi ko in-expect, hindi namin in-expect na gano'n na pala ang kaibahan ng katawan niya dati at saka ngayon. So, ang nangyari is, may tumawag sa akin na parang head ata nila, tapos sabi niya na ganito, ganyan. Wala na siya sa sarili niya. Ginaano niya, sinasaktan niya na yung asawa niya. Tapos may pupunta doon sa bahay na taga-embassy kasi nga daw kunin na ang asawa niya para pabalikin doon sa India. So sabi ng tumawag sa akin na kailangan ko daw puntahan na ang bahay kasi daw wala na nga sa pag-iisip yung nag-rent ng bahay, baka daw sunugin or anong gagawin sa bahay. So natakot kami ni Madam. So pinuntahan ko, ako una ang pumunta kasi nga si Madam may inasikaso pa, sumunod na lang si Madam. So kinuha ang asawa niya doon sa bahay ng taga-embassy. Tapos tanong namin, paano itong lalaki? Sabi namin, anong gagawin namin sa kanya? Sabi ng mga kasama niya,
wala na kaming pakialam sa kanya. Sabi ni sabi ni madam, hindi pwede yan na wala kayong pakialam kasi kalahi nyo yan. Huwag nyo pabayaan. Sabi ni madam, sa mga kasamahan niya, sabi niya, sumusunod lang kami kung ano yung, tawag yan, ano yung instruction sa amin sa taas. Tapos sabi ni ate, pwede ko kausapin yung nag-instruct sa inyo, nagbigay na instruction sa inyo na ganyan-ganyan. Hindi nyo siya pwede pabayaan. Kasi nga, kalahi nyo yan. Hindi kami pwede mag-ano sa kanya. Kasi, na-try na namin yan. Kasi nga, sabi nila, ipa-rescue. So, pumunta kami ng police station. Hindi kami grant ang ano namin. Kasi nga, gusto mangyari ng mga ano is, yung kapwa nila, Indian, ang magreklamo doon sa police station. So kami, hindi man namin siya kaano-ano. So kapwa daw, kalahi niya, ang magpunta doon sa police station para i-ano nila yung tao na yun. So ganito na ang nangyari. So pumunta na sila doon, nag-ano na doon, pumunta na sila doon sa tawag niyan sa police station. So nadala nila yung renter ni madam. So nadala nila. So pansamantala, nakapadlock muna yung bahay kasi nga daw babalik siya. So sabi namin, magpagaling ka muna, magpa-hospital ka muna kasi ayaw niya magpadala sa amin sa ospital. So magpagaling ka muna, magpa-hospital ka para matingnan kung ano nangyari sa'yo, ganun nga. Kasi marami kaming advice sa kanya. So yesterday, tumawag siya sa akin kasi mama ang tawag niya sa akin. Sabi niya, ma, nandito ako sa ospital. Ako promise na sa simbahan na hindi na ako mag-inom. Sabi niya, straight na ako, ma. Sabi niya, I'm sorry. Sabi ko sa kanya, sige, wag ka muna maraming salita. Magpagaling ka muna. Sabi niya, ako babalik sa bahay after 3 days. Sabi niya ng ganun. Sabi niya, nandito ako sa ospital pero hindi ko pa alam kung kailan ako makalabas, pero nagsabi siya, balik daw siya sa bahay after 3 days, nandun pa siya sa ospital, nag-video call kami. Tapos siya, hindi ko siya nabisita kahapon kasi ano pa talaga ang katawan ko. Hindi ko alam, parang flu, parang ang sakit ng katawan ko, parang binugbog, tapos ang bigat, tapos may ubo ako, may sipon, tapos dilagnat, tapos yung tonsil ko parang medyo okay na, hindi na siya kagaya nung first talaga. Hindi ko siya na-visit, maybe ngayon or kung may time ako mamayang hapon, puntahan siguro namin ni madam kasi kawawa naman. Wala siyang pamilya dito sa Pilipinas. So kawawa din. So siguro mamayang hapon pagising ni madam, bisitahin namin siya doon sa ospital. Or hindi, kaya kasama ko si Sister Suisa or si tawag niyan, si Mami Berlinda. Kasi nga pumunta dito din kahapon si Mami. Nagtanong siya kung ano na daw nangyari, kumusta na. Sabi ko, wala akong balita, hindi din ako naka-check, hindi din ako nakatawag doon sa kapwa niya, Indian, kasi nga wala ako sa mood. So maybe mamayang hapon puntahan namin siya doon sa ospital. Mas mabuti na admit siya kasi parang na siya, parang yung katawan niya hindi na pwede pag walang parang alcoholic na siya masyado. Kasi pag hindi siya makainom, guys, parang nag-chill siya, na siya. Pero nung first niya na ospital, ang sabi sa akin ng doktor, kasi nga tumawag din, ang number ko ang binigay niya doon sa doktor, so tinawagan ako. So ang explanation ng doktor sa akin is, kasi nga pinagbawalan namin siya na mag-inom. Kasi nga yung liver niya, nung last laboratory niya, yung liver niya is parang may diferensya. So binawalan siya na mag-inom muna, less lang muna ang pag-inom. So less, ginawa niya yun. Siguro sabi ng doctor, withdrawal of alcohol. So normal daw yan na nag-chill. Normal daw yan sa sign once na withdrawal of alcohol sa katawan mo, na nag-chill ka. Tapos minsan parang mawala siya sa sarili niya. Ngayon magkausap kami, tapos maya-maya magsabi yan siya, sino ka?
At parang tinatawag niya ako na yung mama niya talaga doon sa India. Sabi niya, Mama, sabi niya, ako saan sa India? Sabi niya, ako saan sa India? Sabi ko, hindi, Mama Love, ito. Sabi niya, ikaw punta dito sa India, ano sakay? Parang ganun, parang pati ako nalilito din sa sinasabi niya. So, simula noon, na-admit siya, hindi na siya tinatanggap doon sa isang hospital kasi nga, supakero, ginabunot niya yung dextrose. Ayaw makinig sa mga nurse, sa mga doktor. Kaya pinalabas na lang siya, nag-sign ng waiver ang asawa niya na maglabas na lang sila kasi nga ayaw niya man din makinig. Bunluton man yun niya ang dextrose. So, yun, nakabalik sila doon sa bahay. Tapos after a month, yun na nga ang nangyari. Balik na naman siya. So, ayan. Try ko lang kung punta kami doon sa hospital sa kanya. So, update na lang muna. Coffee tayo. Mag-breakfast tayo. So, ayan guys. Kain tayo ng breakfast. Batong. Ayan, adobong batong. At saka yung tawag niyan, bihon na kagabi may natira pa kasi na bihon. So, ininit. So, ayan, kain tayo with matching coffee. So, ayan ang ating coffee guys. Thank you sa aking friend. Binigyan ako ng coffee galing Korea. Tapos ayan ang aking adobong batong. Tapos ayan may chicken curry. And then may bihon. So nagkain si Kuya Zian. So kain tayo guys. Longer than a few minutes later. So ayan guys, tapos na kami na grocery, punta kami ng palengke. Si Jing magpunta ng palengke. Tapos ako punta ko ng Mercury kasi magbili ako ng gamot na dadalhin namin. Tapos si Maninay kasi darating. So gusto niya ulam na gulay. Kaya magbili muna si Jing ng gulay doon sa palengke. So iwan muna namin yung grocery namin. Diyan. Kanya-kanya kami. Siya palengke, ako Mercury. Ayan. Isa na natasakay motor. Yeah. Uy! Yeah! Palengke! Palengke Mercury! Siya palengke, ako Mercury. Dara lang, dapit sa kuan. Sa traffic light. Ay, kainit ah. Sobrang init sa panahon. Natanig mga luto. 2,000 years later. So ayan na guys, dito na kami sa bahay. So ito na, naka-prepare na ang ulam para mamayang gabi kasi nga nag-request si Maninay ng gulay kasi gusto niya daw kumain ng gata na gulay. So, nagbili si Jing ng gata. Tapos nagbili siya ng dabong. Tapos, ito may saluyot. Ano pa yan? Saluyot, okra. Tapos, haluan siya ng shrimp. Ayan, haluan siya ng shrimp, guys. Ayan na ang ating shrimp na ihalo sa pinataang dabong at saka pritong isda na barilis. Ayan. Ito na ni Jing unya, guys. Mamaya pa siguro si Maninay. Wow, ang sarap ng saging. So, mamaya pa siguro si Maninay mga dinner. So, ni-ready na lang muna ni Jing para mag-inom ako ng gamot. Masakit na naman ang katawan ko. Ako alam. Para ano na naman ako. Katinang lalapunan ko guys sa upo. Bili ako ng gamot. So, ayan guys, wala pa si Maninay. So, nasa napunturan pa daw siya. So, mag-inom muna ako ng maraming tubig.